Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. As we worship the Lord, let us come to the Lord in prayer. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po Lord sa buhay at kalakasang ibinibigay mo, Panginoon. Amen. Salamat po Lord sa mga provisions, Lord God. Tunay nga Lord God na hindi kayo nagkukulang, Panginoon, sa aming buhay. Yes, Lord. Panginoon, gusto namin ialay itong papuri namin sa iyo, Panginoon, sapagkat napakabuti mo, Panginoon. Yes, Lord. Kaya naman, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo ng buong puso, Lord God. Nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng sa lahat-lahat, Lord God. Lord, we thank you for everything at i-bless itong gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name, let us say, Amen. Amen. Are we blessed, mga kapatid? Yes! Sino dito yung mga napagpala? Amen. Tayong lahat dyan, no po. Lahat tayong pinagpala sapagkat tayong mga anak ng Diyos. Amen po ba? Yes. Allow me to read this passage to you. Sabi po sa Psalms 145 verse 1 to 2, it says, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's give our best worship and best praise to the Lord. Because He is our God, amen? Come on, let's sing this song. Are you ready to praise the Lord? Amen. Come on, let's sing. Every praise to our God. Every word of worship. With one accord. Every
one accord. Every praise, every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Hallelujah to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. Let's lift our voice and sing. Every praise, every praise to our God. Let's worship the King of Kings and Lord of Lords. Let's clap our hands to Him. Church, are you ready one more time? Let's sing one more time. Sing every praise. Sing. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 sometimes every praise, every praise is to our God. Yes, Lord. Every praise belongs to you, Lord. Woo! You are our Savior, our healer, and our deliverer, Lord. Every praise is to you. Every praise belongs to you, Lord. Amen. Amen. Patuloy tayong mawit sa Panginoon. Let's dedicate this song to Him. The name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is higher above all things. There's just something about His name. There's just something about the name of Jesus. There's just something about, there's just something about the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus.
Jesus, name above all names. You are healer, the one who takes all pain. You're my Savior, Savior, reason from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Say Jesus, say Jesus, Jesus, Jesus. No other name like Jesus, Jesus, Jesus. No other name like Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, name above all names. You are healer, healer, the one who takes all pain. You're my Savior, Savior, reason from God. Your name is Jesus. Your name is Jesus, Lord over all. Let's shout the name of Jesus. Say, Jesus, Jesus, Jesus. No other name like Jesus, Jesus, Jesus. Say one time, say Jesus. No other name like Jesus, Jesus, Jesus. No other name like Jesus. Shout the name of Jesus. You are Jesus. Sing. No other name like Jesus. Amen. Your name is Jesus. Yes, Lord. Your name is great, your name is victorious, Lord God. We thank you, Lord. Yes, Lord. Lord, we thank you for everything. We are praying, Lord God, na i-bless po itong gawain namin, Lord God. And nawa po, Lord God, mabless din po namin ang mga kapwa namin, Panginoon. We dedicate these praises to you, Lord, because you are great. And every praise belongs to you, Lord. Yeah, yes, Lord. Hindi kami, Lord God, magsasawa at magpapagod na magpuri sa iyo, Panginoon. Because there is no other name like you, Lord God. You are our healer, Lord God. Yes. You are our Abba Father, Lord God. You are our Jehovah Jireh, Lord God. Yeah. Our provider, Lord God. You are our everything, Lord God. Yes, Lord. And that's why, Lord God, we keep on praising you, Lord God. Yes. We worship your name. We keep on worshiping your name, Lord Yes, God. Lord. Salamat po sa lahat-lahat, Thank you, Lord. Panginoon. This is all we ask and pray. In the name of Jesus, let us say, Amen. 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 Magandang umaga po mga kapatid. Morning. Muli sa umaga pong ito, tayo po ay dadako sa ating pong pagkakaloob o sa ating gagawing pagtanggap sa banal na hapunan sa pagkakaloob ng ating mga sarili sa Panginoon bilang kanyang lingkod at bilang kanyang mga anak. Muli ay hinihimo ko pong lahat na bigyan po natin ng kahalagahan ang dakilang sandaling ito na tayo po ay tatanggap ng pagpapala ng ating Panginoon. Dapat po ay ating ihanda ang ating mga sarili at
magkaroon tayo ng kaisipang maging karapat-dapat tayo sa ating Amang Diyos, sa ating gagawing pagtanggap sa napakagandang simbolo na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. At ito nga po yung ating Panginoon. Muli atin pong basahin sa banal na kasulatan ang paalala po sa ating lahat bilang paghahanda po sa banal na hapunan. Ang sabi po dito sa aklat ng unang Korinto, chapter 11 verse 27 hanggang 29, ayon po sa sulat ni Apostol Pablo. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagat ang sinumang kumakain at uminom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo pong lahat, tayo po at tayo po ay magukol ng isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, minsan pa po sa umagang ito, kaming iyong mga anak ay narito, Panginoon. Ipinagkakaloob sa inyo ang aming mga sarili. Isinusuko, Ama, sa inyo ang aming buong pagkatao. Kami ay nagpapakababa sa inyong harapan. Sapagkat alam namin, Panginoon, na sa mga sandaling ito, muli po namin dadamhin, Panginoon, ang iyong ginawang kadakilaan sa bawat isa. Ang iyong ginawang pagsusugo sa iyong bugtong na anak upang kami, Panginoon, ay bigyan ng pag-asa, bigyan kami ng kapatawaran at igawad sa aming, Panginoon, ang buhay na walang hanggan na tanging ikaw lamang, Ama, ang siyang may kakayahang gumawa nito. Kaya, Panginoon, amin pong hinihiling sa mga oras na ito na nawa ay ihanda mo po ang aming sarili. Aming bigyan ng kahalagahan ang dakilang sandaling ito. Kami iyong patawarin sa lahat ng mga karumihan, pagkakasala, kamalian na nagawa namin sa mga araw na dumaan sa aming buhay. Gawin mo kami ang mangkarapat-dapat na ipagkaloob sa iyo ang aming sarili, ang aming kaisipan, ang aming puso, nang sa ganung, Panginoon, hindi po mawala ng kabuluhan ang ganitong uri ng gawain. Uli, Ama, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong bugtong na anak. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang sabi po dito ay sa sulat ni Apostol Pablo, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapersito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Minsan pa, mga kapatid, ang tinapay pong yan ating tinanggap ay siya pong sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon. Na siya pong nagsakripisyo, tumanggap ng lahat ng kaparusahan na dapat sana ay sa ating lahat. Bilang pagpapatunay niya na tayo ay napakahalaga sa Kanya. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa sarong ito ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng bukas. Ang katas po ng ubas nating tinanggap ay siya naman pong sumisimbolo sa dugong
nabubuo sa katawan ng ating Panginoon, na siya pong katuparan ng kanyang misyon na magtagumpayan niya ang sanlibutan at naigabad po sa atin ang kaligtasan. Minsan pa, maraming salamat sa ating Panginoon Diyos. Amen. Good morning po sa ating lahat. That's offering time. Amen. Okay, sa pagpapatuloy po ng ating banal na gawain sa ating Panginoon, tayo po muna ay babasa ng isang challenge offertory sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7. Ito po. Now this I say, he who sows sparingly shall also reap sparingly, and he who sows bountifully shall also reap bountifully. Verse 7, let each one do just as he has purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Yan, amen. Sabi po ng banal na kasulatan, tayo po'y magbigay ng bukal sa ating kalooban, at yun ang gustong-gusto po ng Diyos. Ngunit, sabi ng Bible sa verse 6, ano po, siyang nagbibigay, siyang nagtatanim ng kaunti, ay mag-aadi rin po ng kaunti. Datapat siyang nagtatanim ng marami, mag-aani rin po ng marami. Ano po, ngunit ang pinakamahalaga po sa lahat, mga kapatid, gawin po ito natin sa ating puso. At tayo po'y manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito, sa aming banal na pananambahan. Muli, Panginoong Diyos, patawad sa aming mga kasalanan. Binabalik po namin ang kapurihan at karangalan po sa inyo. Pagpalain niyo po ang abuluyan po na aming pagkakaloob po sa inyo, Panginoong Diyos. Nawa, Panginoong Diyos, kayo po magpala sa bawat isa po sa amin, sa bawat kapatiran, Panginoong Diyos. Kayo po mag-ingat sa amin. Maraming salamat po sa pangalan niyo lang, Jesus. Amen. The splendor of a king, clothed in majesty.
Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Minsan pa, tayo po lahat ay pinagpala ng Diyos ng pagsasama-sama. Amen po ba? Praise the Lord. Alam ko pong na-bless kayo sa mga nakaraang linggo at patuloy pong pagpapalain pa ng Panginoon ngayong linggong ito. Pakibatiin nyo naman yung inyong katabi ngayon ng good morning. Praise the Lord. Batiin nyo rin siya ng Happy Sunday. Ayan. Lastly, sabihin mo sa kanya, pagpapalain ka at magiging pagpapala ka. Purihin ang Panginoon. Sa oras pong ito, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, maraming pong salamat sa inyo sa oras na ito, na minsan pa, Panginoon, ipinagkaloob mo sa amin ang napakagandang pagkakataon upang kami po ay mag-aral, makinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, bigyan mo po kami ng bukas na puso at kaisipan, nang sa ganon ang iyong mga tinuturo sa amin ay lubusan namin, Panginoon, na maunawaan. Higit sa ito ay maintindihan namin, maunawaan namin, ito, Panginoon, ay maipamuhay namin. Sapagkat tunay po, O Diyos, ang taga-sanlibutan ay nakatingin po sa aming mga halimbawa. At sila, Panginoon, ay mabibigyan namin ng kaliwanagan kung kami ay namumuhay ayon sa iyong liwanag. Kaya po, O Diyos, maraming salamat sa oras na ito na minsan pa pagpapalain mo ang aming pag-aaral na ito. In the name of Jesus, Amen. Praise the Lord. You know, many people are looking for ways to be happy but fail to find it. Why? Because they are searching for it based on the perspective of this world. Now, we must always remember that everything here on earth will vanish. And if we will base our happiness provided by this world, then that happiness will not outlast. Ang akala po kasi ng mga tao, ang tunay na kaligayahan, na happiness that will last, ay kapag marami kang pera. Ang sabi ng sanlibutan, pag marami kang pag-ari, pag ikay mayroong kapangyarihan, pag ikaw ay nasa posisyon, pag marami kang kaibigan, akala po natin, pag pag-aari na natin ang sanlibutan, tayo na ang pinakamaligayang tao sa mundo. Pero yun po ay pananaw ng taga-sanlibutan. Kasi ang sabi ng Panginoon, ano naman ang papakinabangin mo kung mapapasayo ang sanlibutan pero ikaw naman ay mapapahamak o ang kaluluwa mo ay mapapahamak. So sinasabi ng Panginoon, hindi iyon ang magbibigay ng kaligayahan sa tao. You know, the Bible point us to a different avenue where we can find true happiness, where we can find lasting happiness. He points us to the principles and teachings of the Lord Jesus Christ. According to Matthew, in chapter 5, Matthew points out the following ways on how to be happy based on the teaching of the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, you will be happy if you will have humility. Remember that humble spirit increases our happiness. Ang taong ma-pride, hindi kahit kailan magiging masaya. Matthew chapter 5 verse 3, it says, happy are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Another way to be happy, sabi ng Panginoon, you will be happy if you will learn to entrust all your mourning into God's hand. Pag natutunan nating ipagkatiwala yung lahat ng ating pagdadalamhati sa kamay ng Diyos, yung lahat ng ating pagluha, well, God can turn your mourning into dancing. Matthew chapter 5 verse 4, it says, happy are those who mourn. Why? For they will be comforted. Doon natin mararanasan yung comfort na nagmumula sa Panginoon kapag ka inilagay natin sa kamay ng Diyos yung lahat ng ating pagdadalamhati, lahat ng ating pagdurusa. Ang sabi ng Panginoon, you will be happy if you know how to show meekness. Magiging masaya ka kapag ka alam mong ipakita yung iyong kaamuan. At pag sinabi nating meekness, meekness is not weakness. Instead, meekness is what we call power under control. When you have that power under control in different life situations, you will be happy. Matthew chapter 5 verse 5, sabi ng Panginoon, happy are the meek, for they will inherit the earth. You own the world kapag alam mong mag-control ng iyong sarili. Chapter 5 verse 6, ika-4 po, no?
na pamamaraan kung paano tayo magiging masaya. Sabi ng Panginoon, you will be happy if you will find fulfillment in God. He alone can satisfy your hunger and thirst. Ang tao laging gutom, laging uhaw. Pero wala sa mundong ito makakasatisfy sa atin. Ang Diyos lamang. Kaya kapag ikaw ay nasa Panginoon, wala ka nang hahanapin pa. Matthew chapter 5 verse 6, happy are those who are hungry and thirsty for true goodness, for they will be fully satisfied. Then Jesus said, the secret to be happy is to have mercy. Ang mga taong may awa, sila yung mga taong mayroong tunay na tuwa. Kapag wala kang awa, wala kang tuwa, wala kang kagalakan, wala kang kasiyahan. Ang sabi ng Panginoon, happy are the merciful, for they will have mercy shown to them. Always keep in mind, pag nagpapakita ka, nagtatanim ka ng awa, darating ang panahon, ikaw naman ang tatamnan, babalik din sa iyo yung mga itinanim natin. Sabi ng Panginoon, another way to be happy, Jesus said, pure heart is the key to pure happiness. Ang sanlibutan ito nag-o-offer ng happiness, pero yung happiness na yan ay hindi puro, hindi dalisay. Pero binibigay ng Panginoon sa atin na kagalakan mula sa tinatawag nating malinis na puso ay tunay at dalisay na kagalakan. Matthew chapter 5 verse 8, ang sabi ng Panginoon, happy are the pure in heart, for they will see God. The only person who can see God are the person who has the what we call clean or pure heart. Another key to what we call happiness, Jesus said, when we seek the missing piece in our lives, by being peacemaker, we will be happy. Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 5 verse 9, happy are those who work for peace. Gumagawa tayo ng kaparaanan para sa ikapagpapayapa. Magkakaroon tayo ng kagalakan. At ang sabi rito, God will call them His children. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang huling bahagi ng beatitude na sinabi ni Jesus Christ. Pag-uusapan natin ito ng dalawang bahagi. Okay? Part 1 ngayon, at sa susunod na Sunday, pag-usapan natin yung part 2. Ang topic natin from Matthew chapter 5 verse 10 to 12, persecuted yet blessed. Ang isa sa sikreto, mga kapatid, para magkaroon ka ng tunay na kasiyahan bilang isang Kristiyano, okay? Ang tunay na kagalakan na hinahanap natin ay naroon sa pagiging totoong Kristiyano natin. Ito ang sikreto upang tayo ay maging masaya. Yung maging totoong Kristiyano tayo. Bakit? Kasi marami pong Kristiyano, hindi man totoo. Kaya kailangan mong alamin, ako ba totoong Kristiyano? At kung ikaw ay totoong Kristiyano, sabi ni Lord, pag ikaw ay totoo, magkakaroon ka ng kasiyahan. Yun ang sikreto para magkaroon ng tunay na kasiyahan. Actually, nung ang Panginoon ay narito sa lupa, ipinagpaunan niya na, okay? Sinabi niya na kung ano ang maaaring mangyari sa isang tunay na sumusunod sa Kanya. Sa closing statement ni Jesus tungkol sa Beatitude, ang sabi niya, happy are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. Verse 11 sabi niya, happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because you are my followers. Then verse 12 sabi niya, be happy and glad, for a great reward is kept for you in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted. Kung titignan po natin, mga kapatid, masigit ito na binigyan ng pansin ng Panginoon compare doon sa mga naunang talata. Compare doon sa verse 3 hanggang doon sa verse 9, ito'y binigyan ng Panginoon ng diin. Binigyan niya ito ng tindi compare doon sa mga naunang binanggit niya. Bakit kaya? Actually, ginawa pa niya itong personal sa bawat isa sa atin. Nang gamitin niya yung word na you will be persecuted.
That is very personal. Para yun sa'yo, para sa akin yun, para sa lahat ng mga mananampalataya na naandito. Sabi ng Panginoon, you will be persecuted. In other words, kung ikaw ay susunod sa Panginoon, dapat mong damhin personal itong sinabi niya. Ang statement na ito ni Jesus, summary ito ng beatitude na binanggit niya mula doon sa verse 3 hanggang doon sa verse 9. Ito yung summary ng mga naunang talatang ito. Why? Because this one talks about the character of the world and how are we going to apply the 7 principle, the 7 characteristic of our Christian life. Dito mo ngayon i-apply yung verse 3 hanggang verse 9 dahil nagsasalita ito tungkol doon sa realidad na mangyayari sa iyo bilang tagasunod ni Kristo. Ang sabi po ng Panginoon, you are happy if you know how to handle persecution. Sabi ng Panginoon, you are happy if you know how to handle rejection. You are happy if you can stand strong in your faith, in your beliefs, in the midst of any attack from this world. Now, itong talatang ito, these verses gives us what we call undeniable truths. 1, rejection and persecution are real in all Christians. Ang rejection, ang tinatawag po na persecution o kung ano-ano pa na ginagawang masakit laban sa Kristiyano, ito po ay totoo sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ni Kristo. Talagang nagaganap po ito, talagang totoo po ito, na pag sumunod ka sa Panginoon, tiyak may persecution ka na aabutin. At nais ng Panginoon, maging handa tayo. Pansinin ninyo, habang lumilipas ang panahon, pasama ng pasama ang mundo, pasama ng pasama ang tao, at ang taong masama ang target, yung Kristiyano na gumagawa ng mabuti. Gaano karaming Christian ang pinapatay nang dahil sa kanilang pananampalataya, samantalang wala naman silang ibang hinahangad, kundi ituro lamang ang katotohanan. That's reality. Yun ang totoo. Pag naging mananampalataya ka ni Kristo, totoong may persecution na mangyayari. Pangalawang bagay na gusto kong makita natin, another undeniable truth about these verses, yung persecution na yon o yung rejection na yon, ang pinagmulaan noon ay dahil sumunod ka kay Kristo. Persecution and rejection is the cause of following Christ. Dahil sumunod ka kay Kristo, may persecution kang aabutin. Bakit? Kung si Kristo na ating Panginoon, tinuligsa. Si Kristo na ating Panginoon, inalimura, pinagwikaan ng hindi maganda. Ang mga tao ay nagsalita ng kung ano-anong kasinungalingan laban sa Kanya, hanggang sa Siya po ay pinako sa krus. Lahat po tayo na sumusunod sa Kanya, dadanasin po natin yun. Bakit? Because in John chapter 15 verse 20, sabi ng Panginoon, do you remember what I told you? Ang sabi niya, a slave isn't greater than his master. So since they persecuted me, naturally they will persecute you. And if they had listened to me, they would listen to you. Kung yung mga tao nakinig sa akin, makikinig din sila sa inyo. Pero sabi ng Panginoon, kung ako ay kanilang inusig, uusigin din nila kayo. Yung mga taong masama, ayaw nila kay Jesus. Kaya ayaw din nila sa atin. Kasi po, tagasunod tayo ng Panginoong Jesus. Pag nalaman nilang Christian ka, medyo iiwas na sila sa iyo. At ikaw lagi ang topic pag wala ka sa office. Pag wala ka doon sa circle of your friend, absent ka, ikaw ang topic. Totoo yun, di po ba? Naranasan niyo na ba yan? Kung sino yung wala, yun ang pinag-usapan. Lalo na pag Kristiyano ka. Pag Kristiyano ka, parang allergy sila sa iyo. Para kang may sakit. Bago pa mangyari itong COVID-19, kung saan yung mga pasyente nilalayuan ng mga tao, nakakalungkot, dapat hindi ganon. Bago pa po mangyari yun sa kanila, sa mga tao may sakit na COVID-19, natama ng COVID-19, bago mangyari sa kanila, nangyayari na yun sa mga mananampalataya. Yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, nilalayuan.
inuusig, pinag-uusapan, pinagsasalitaan ng hindi maganda. Bakit kaya? Kasi yung mga taong masasama, allergy yan sa taong mabuti. Kaya pag mabuting tao ka, at yung tao allergy sa'yo, ay isa lang ang tiyak, kasi Kristiyano ka. Sila, hindi pa nakakilala sa Panginoon. They are uncomfortable around goodness. Pag ikaw ay mabuting tao, parang hindi sila mapakali. No? Parang lagi nilang nasa isip, paano nila ilalabas yung masama tungkol sa iyo. Why? Because in Ephesians chapter 5 verse 13, sabi doon, but their evil intentions will be exposed when the light shines on them. Kaya kapag ikaw Kristiyano, naandun ka sa opisina, at meron doon gumagawa ng masama, nare-reveal yung intention, nare-reveal yung darkness ng kanilang ginagawa kasi andoon ka. Di ba? Doon pa nga lang sa sabay-sabay kayo manananghalian, di ba? Siyempre, sila, pagharap sa pagkain basta lang kukuha ng pagkain, ikaw hindi. Pag naandoon ka, magpe-pray ka. No? So, anong gagawin nila? Pag-uusapan ka nila. O kaya naman, hindi sila sasabay sa'yo na mag-lunch. Bakit? Kasi nagpe-pray ka. Diba? Or, kung sakasakali naman na ikaw ay merong pagkakataon, no? Na sabi nga ikaw ay naging mabuting patutuo sa kanila, pwede mo silang invite. Pero most of them will reject you sa invitation mo. Bakit? Karanasan ko na po yan when I was in college. Sa Kabsu noong mga panahon na yon, yung aking mga kaklase, pag ini-invite ko mag-pray, darating yung oras, iilan lang yung naiwan. The following day, parang ayaw na nilang sumabay, kumain ng pananghalian. Miski anong sarap ng ulam mo. Bakit? Kasi Christian ka. Ayaw nila yung nagpe-pray bago kumain. Di ba? Minsan, talo pa tayo ng manok. Mabuti pa yung manok. Pag nakain, papasalamat sa Diyos. Yung mga tao, hindi. Yung mga tao, pagka nakakita ng pagkain, sagpang! Hindi man lang marunong magpasalamat sa Diyos. Pero enjoy na enjoy, taga-sanlibutan ng ganon. Pero pag ikaw, follower ni Christ, hindi mo ginagawa yung ganon di ba? Bago ka dumulog o bago mo hawakan ang kutsara tinidor, di ba? Andun muna yung panalangin, pagpapasalamat sa Diyos. At allergy sila doon sa ginagawa mong yun. Di ba? Allergy sila sa ganon. Ayaw nila ng ganon. Yung taong nasa kadiliman, silaw na silaw sila sa liwanag. Di ba? Well, literally speaking, kapag ikaw po naiwan sa cave, sa dilim, pag inilabas ka, di ba, ang hirap tumingin. At yun yung parang tingin nila sa atin na ang hirap-hirap tignan ng isang mananampalataya na gumagawa ng mabuti kasi gumagawa sila ng masama. And the more lights that shines in your life, the more it reveals the darkness in other people's lives. Especially kapag ikaw ay namumuhay ng naaayon sa loob ng opisina, namumuhay ka ng naaayon sa salita ng Diyos, maniwala ka sa akin. Talk of the town ka sa kanila. Ikaw lagi pag-uusapan. Iiwasan ka pa nila. Remember this, when you live a positive life, negative people are going to hate you. Totoo yun. When you live a positive life, negative people are going to hate you. Ngayon, kung ayaw mong hate ka nila, maging negative ka rin. Hindi naman pwede yun, di ba? If you are a Christian and you live a positive life, paniwala ka sa akin, ayaw nila sa'yo. Kaya doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, it's very clear, yes, and everyone who wants to live godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Very clear. Yun daw pong namumuhay, ng makadiyos na pamumuhay sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, of course, will suffer persecution. Hindi sinabing shall, hindi sinabing may, ang sabi po dyan, will. Tiyak na talagang ikaw ay dadaan sa persecution. Alam nyo, 260 million Christians are facing persecution worldwide. Ang sabi ng isang survey, this marks a 6% increase from
the previous years. There are an estimated 300,000 Christians in the midst of total population 25.4 million in North Korea. Number one in persecuting Christians is the country of Korea according to the Open Doors Ministry. Ang sabi ng Open Doors, ni-report nila, if you are discovered, by the government, you are discovered that you are a follower of Christ, they are going to deport you to what we call labor camps as political criminals. Ganun katindi sa North Korea. Kaya po ang North Korea number one sa pag-persecute, pag-uusig ng mga mananampalataya. Ang turing nila sa isang mananampalataya ay political criminals. Kaya gagawin nila sa iyo, dadaling nila doon sa labor camp. Or worse, ang pwede mangyari sa iyo, on the spot, pwede ka nilang patayin. Ganon katindi. Ba't nila gagawa yun? Kasi hindi kaya ng sanlibutan ito, yung liwanag na taglay ng mga alagad ni Jesus. Kaya ang ginagawa na lang nila, pinapatay nila. They are trying to extinguish the light. Kasi hindi nila kayang tignan. Eh di ba't ganyan din naman ang ginawa sa Panginoong Jesus nung nandito siya sa lupa? Hindi matagalan ng mga pariseo, ng mga skriba, ng mga taong namumuhay sa kadiliman, yung liwanag ng buhay ni Kristo, yung liwanag ng kanyang mga aral. Kaya sa bandang huli, nagsalita sila ng hindi katotohanan, pinagbintangan nila ang Panginoon, hanggang sa siya po ay pinako doon sa krus at namatay. Siguro at this moment, sabi mo, ay naku pastor, hindi para sa akin yung message mo pastor. Kasi wala namang harassment sa akin bilang Christian. Wala namang umuusig sa akin. Hindi ko na kailangan pakinggan yung message mo. Wala namang tumutuligsa sa akin bilang mananampalataya. Nako, kapatid, kung ganyan ang katuwiran mo at naiisip mo, mag-isip-isip ka. Alam mo kung bakit? Kasi baka hindi ka talaga Kristiyano. Baka Christian ka sa nguso pero hindi sa puso. Baka ikaw ay walang pagkakaiba sa mga non-Christian, kaya wala kang nararanasang persecution or rejection kasi pareho lang naman kayo. Di ba? Kasi maliwanag yung sinabi ng Bible di ba? Those who live godly life in Christ Jesus will be persecuted. They will be harassed. So if you're a Christian at not being harassed, it means there is no difference in your life. Walang nabago. At doon naman sa mga dumadanas ng persecution, dumadanas tayo ng rejection. Gusto kong pag-usapan natin, ano ba yung best response natin? Ano ba ang dapat nating maging katugunan kapag dumating yung persecution o dumarating yung persecution o rejection against sa ating pananampalataya? What will be our best response when rejection or persecution for your faith comes in your life? This is number one. Unang-una, we have to identify the cause of persecution. Identify the origin. Where does it came from? Who is the source of persecution? Saan ba ito galing? And very clear po yung sinabi ng Panginoon in Ephesians chapter 6 verse 12, our fight is not against people on earth, but against the rulers and authorities and the powers of this world's darkness, against the spiritual power of evil in heavenly world. Ang sabi po dyan, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao. Hindi raw po yung mga tao.
Yung mga taong inuusig ka, mga taong nag-aalimura sa'yo, mga taong nagsasalita ng laban sa'yo, hindi raw yun ang kalaban natin. Hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at may at tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Yun ang kalaban natin. Bakit yun? Tandaan niyo po, kalaban po ng Diyos si Satanas. Alam po natin na walang panama, walang panalo si Satan kay Lord. So anong gagawin ni Satan? Ang ginagawa ni Satan, yung mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano, yung mga tagasunod ni Kristo, yung mga namumuhay sa liwanag, yun ang target niya. Ikaw ang target niya. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ang target niya. Ayan. Sinong target ni Satan? Ang Diyos ba? Wala siyang panama dun eh. Ang target niya, siyempre, ikaw. Bakit? Aba, siyempre nga naman, mas masakit sa magulang pag anak ka nasasaktan. Kaya naman, yung ang ginagawa ni Satan, yung mga anak ng Diyos, no? Yung mga sumusunod sa Panginoon Kristo, yun ang target niya. Bakit? Para higit niyang masaktan ang ating Ama sa Langit. Walang ginawa si Satan, kundi iakusahan ka, sirain ka bilang anak ng Diyos. Bakit? Para masaktan ng Diyos. Doon sa Revelation chapter 12 verse 10, Satan is accuser. He was called an accuser of the brethren. Wala siyang gagawin kundi akusahan ka. Di ba? Wala siyang gagawin kundi isumbat sa iyo yung pagiging Kristiyano mo. Lagi ipaalala sa iyo yung mga kasalanan mo. Wala siyang gagawin, wala siyang sisilipin kundi yung mga kakulangan mo. Na ikaw ay hindi karapat-dapat na kasi ikaw ay makasalanan. Yan ang trabaho ni Satan. Masakit po kasi madalas yan ang pinagagawa niya sa mga taong nakapaligid sa kanya kung saan yan yung kanyang mga kasangkapan. Pwedeng iyan yung kamag-anak mo. Diba? Oh, yan pa, pa-Christian ka. Diba? Pwedeng yan yung kaibigan mo. Ano ba naman yan? Pa-Bible ka pa. Napaka-KJ mo. Pwedeng yan kumare o kumpadre mo, di ba? Pare naman, namimiss ko na yung dati nating buhay. Ano ka ba naman? Bakit kasi nagbuang again ka? Yan, di ba? Laging kinukontra yung buhay mo bilang mananampalataya. Pwedeng yan ay mga mahal mo sa buhay. Ano ka ba naman? Give ka ng give dyan sa church na yan. Huwag ka na magbigay dyan. Inaatake ka nila, inaaskosahan ka nila, hinahanapan ka nila ng mali. Sila yung kasangkapan ng kaaway. We have to remember, sabi ng Panginoon through Apostle Paul, hindi yung taong yon ang kalaban natin. They are just being used by the enemy. Satan is the real source of persecution, not the person. Hindi yung taong yun ang kalaban mo. Ang kalaban mo ay si Satan. At ang kailangan po natin ay panalangin para madaig po natin yung kalaban. Kasi mas malakas kang manalangin, mas madadaig mo siya. Pero kapag napaka-weak ng prayer life mo, madadaig ka. Kaya kanyang gapiin. Pwede kang maasar. At pag ikaw ang naasar, ikaw ang talo kasi ikaw ang Kristiyano. So dapat ang Kristiyano hindi naaasar. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang maasar. Ayan. So tignan po natin, saan ba nanggagaling ang persecution? Identify the origin. And the origin or the source is none other than our enemy, Satan. The second way na dapat natin gawin kapag ka po tayo ay dumadanas ng rejection and persecution, not only to remember the origin, but also to avoid retribution. Iwasan natin gumanti. Romans chapter 12, verse 17 and 19, ang sabi po ng banal na kasulatan, if someone has done you wrong, okay, do not repay him with wrong. Very clear. Kung meron daw pong gumawa sa iyo ng masama, wag mo raw gagantihan ng masama. Try to do what
everyone considers to be good. Doon sa verse 19, it's very clear. Sabi mo dyan, never take revenge, my friend, but instead let God's anger do it. For the scripture says, ano sabi ng scripture? Sabi dyan, I will take revenge, I will pay back, says the Lord. Sinong gagawa ng payback? Sinong gagawa ng revenge? Sinong gagawa ng retribution? Hindi ikaw, ang Diyos. Huwag natin gagantihan ng masama ang masama. Laging isaisip, ang kalaban natin ay hindi yung tao. Ang kalaban ay si Satan. Yung taong gumagawa sa iyo ng hindi maganda, nagsasalita ng hindi maganda, nagsisinungaling, no? Laban sa iyo, bihag yun ni Satan. Kaya walang magawa, kundi sumunod sa bumihag sa kanya. Ginagamit yun ng kaaway. At wala siyang pagkaintindi o pagkaunawa sa nangyayari sa kanya. Not until makilala niya ang Panginoon katulad mo at katulad ko. Kaya pag may masamang ginagawa, merong salitang sinasabi na hindi maganda laban sa iyo bilang anak ng Diyos, ang isipin mo ganito, lahat ng lalabas sa bibig ng taong kasangkapan ng demonyo ay sigurado hindi maganda. Bakit? Hindi naman kasi actually galing yun sa kanya. Galing yun kay Satan. Kaya ang taong kasangkapan ng demonyo, walang sasabihin niya kundi ka-demonyohan. Kaya sabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 5, verse 11, merong tatlong verbal rejection na pwedeng sabihin sa iyo ang tao. Verse 11, sabi doon, God will bless you when people insult you, mistreat you, and tell all kinds of evil lies about you because of me. Tatlong bagay yung nagagawin sa'yo. Verbal rejection. Unang-una, insult. Pagsasalitaan ka ng personal. Pagsasalitaan ka ng below the belt, ika nga. Ito yung tipong nababastos ka talaga. Insult is when people try to dishonor you. Diba? Discredit you. When people will say derogatory things about you. Hindi lang insulto. They are also verbally mistreat you. Ito yung punto na pagsasalitaan ka ng masakit. Pwede ka nilang murahin, diba? Pwede ka nilang sumpain, pwede ka nilang sigawan, pwede ka nilang ipahiya. Gagawin yan sa'yo kapag ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Naalala ko po, one time namimigay ako ng flyers dito po sa bayan. Aba, yung isang kumuha, sabi ba sa akin, mabibili ko ba ng pagkain to? Ha? Ang sabi ko ay, hindi po yan makakabili ng pagkain, pero yan po ay higit pa para maibili ng pagkain. Anong higit pa? Ano ang ginawa? Pinunit. Sa harapan ko. Pinahiya ako doon sa harap ng mga taong nakapaligid sa akin. Bakit niya ginawa yun? Verbal mistreatment. And they will tell lies, deceit, and deception about you. Pagbibintangan kanila ang mga bagay na walang katotohanan. Kung wala naman silang makita, dahil matuwid ang pamumuhay mo, hahanapan kanila ng mali. Yan ang gawain ng mga taga-sanlibutan. Lagi nilang sinasabi, yan ba ang Christian? Yan ba? Yan ba yung nagbabasa ng Bible? Yan ba yung nag-worship kay Lord? They really love to find fault with Christians. Kaya pag may nagawang mali, lalo kung Christian ka, ay tapos ka. Bakit? Headline ka sa chismis. Why? Because the world loves to find faults with believers. Pag wala silang masilip sa buhay mo, ay gagawa sila ng story. Magaling mag-story. Sabi nga, magagaling gumawa ng story ang taga-sanlibutan. They will make up lies about you. Si Jesus nga, napagkatuwid-tuwid ng buhay. Hindi nakaligtas sa paggawa ng kwento. Ikaw pa ba? No? Si Jesus, pinagbintangan. Opo, Luke chapter 7, verse 34. Ang sabi diyan, nang ang anak ng tao ay dumating, siya ay kumain at uminom. And then, ano sinabi? At sinabi ninyo, kita nyo, pinagbintangan ng Panginoon, siya ay taong matakaw at manginginom ng alak, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Kita niyo yung sinabi ng mga taong ito.
Isipin nyo, yung sinabi na yan sa Panginoon, talagang big news po yan. Kung sa panahon po natin, lalo kung ikaw ay nangangaral, o ikaw ay pastor, di ba? Tapos ikaw ay gagawa ng ganyang headline. Normal po yan na pagchismisan ng taga-sanlibutan. Kasi taga-sanlibutan sila. Alam nyo kung hindi normal? Pag yung mga Kristiyano ang nagchichismis. Yun ang hindi normal. Problema yun sa loob ng church. Kasi dito si Jesus, pinagbintangan siya. Yung mga nagbintang galing sa sanlibutan. No? Isipin nyo, si Jesus Christ nangangarap, and yet yan sila, para bang pagkasama-sama ng description kay Jesus Christ. Para bang napakasama niyang tao. Anong ginawa ni Jesus? Ginantihan ba niya? No. He never talked back badly. He never avenged himself. He never slapped any one of them. He never even make a story against those chismosos and chismosas. He continued to live according to the will of the Father. He continued to please the Father. At yun yung dapat nating matutunan sa Panginoon. Avoid retribution. Refuse to retaliate. Huwag tayong gaganti. Hindi po tayo ang dapat gumante. Sabi ng verse 19 na binasa natin kanina, ibigay natin yon sa kamay ng Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon ang gumawa noon para sa iyo. Lastly, anong gagawin natin kapag po meron tayong nararanasang persecution, meron tayong nararanasang rejection, treat it with positivity. Yan po yung pangatlo. Romans chapter 12 verse 21, huwag magpatalo sa masama. Sabi ng banal na kasulatan, huwag magpatalo sa masama. Sa halip, talunin mo ng mabuti ang masama. Ano raw dapat ang kasangkapan natin para matalo yung masama? Yung mabuti. Very clear ang sinabi ng salita ng Diyos. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ano ba ang normal na reaksyon natin kapag po tayo ay ginagawa ng masama? Di ba ang normal? Gumante. Siyempre kung anong masama na ginawa sa atin, gusto nating makagante, mas masama yung gagawin natin. Pag minura ka, ang normal na reaksyon ng tao, hindi Kristiyano ng tao, murahin din. Sumpain din. Di ba? Kaya, may mga tao na kapag nagbitaw ng salita, lalo kung hindi Kristiyano, masakit. Kasi hindi naman Kristiyano yun eh. Ano sabi kanina? Magsasalita sila talaga ng laban sa atin. Ang tanong ngayon, anong reaksyon? Di ba? Pag ang reaksyon mo o pag ang sinabi mo rin ay masama, hindi mo na daig ng mabuti yung masamang sinabi niya, talo ka. Excuse me. Talo. Di ba? Pwede namang gumante, pero gaganti tayo ng mabuti. Ito yung lagi nating sinasabi. Pag binato ka daw ng bato, batoy mo ng tinapay. Yan ay mga katagang napakaganda na ang sinasabi po, pag ginawang ka ng masama, gumawa ka ng mabuti. Huwag mong gagantihan ng masama. Daigin mo ng mabuti yung masama na ginawa sa iyo. Ang problema ito. Pag ginawang ka ng masama, gagawan mo rin ng masama, ang tanong, anong pagkakaiba mo? Anong pagkakaiba nyo? Anong kaibahan mo sa kanya? Minura ka, minura mo rin, masigit pa. Sinumpa mo, mas sinumpa mo siya. O, sinumpa ka, mas sinumpa mo siya. Ba, ang pagkakaiba, di ba? Wala. Sabi ni Lord, overcome evil with what we call good. Yung sinasabi sa atin ni Paul, let's get ahead of them by trying to pay good with what evil or whatever evil things done to each and every one of us. Get ahead of them. Lagpasan mo sila. Meaning be in control of situation, not being controlled by the situation. Ikaw dapat ang may control sa sitwasyon,
Hindi yung sitwasyon ang may control sa iyo o yung tao may control sa iyo. Pansinin po ninyo, no? Sa loob ng bahay, pag si kuya o ate, walang ginawa kundi mambuli, no? Doon sa nakakabatang kapatid. At yung nakakabatang kapatid, walang ginawa kundi mapikon, umiyak, di ba? Awayin yung kuya, isa lang ibig sabihin yan. Yung kuya o yung ate na mambubuli, siya yung may control sa'yo. Opo. Diba? Why? Because he is the one taking the initiative. So yung napapaiyak, siya yung napapasailalim ng control. Kaya pagka ang kuya mo o ate mo mambubuli, huwag kang umiyak. Diba? Huwag kang magpailalim sa control niya. So, anong gagawin mo? Hayaan mo lang siya. Titigil din yan. Pero kung siya, binubuli ka, wala kang ginawa kundi mag-retaliate, no? Magalit, mainis, mapikon, mag-iiyak, maglupasay, maggulong. Sa ibig sabihin yan, you are being controlled by the one, no? By that one na nambubuli sa iyo. Alam niyo, kahit sa sitwasyon, no? Once you react negatively to the person rejecting you, then that person is controlling you. Naintindihan niyo po? Ulitin ko po, no? Ito kahit sa sitwasyon. Kapag nag-react ka ng negatibo sa taong gumagawa sa iyo ng masama, gumagawa ng hindi maganda laban sa iyo, sa ibig sabihin niyan, kontrolado ka niya. Pero kung ginagawan ka ng masama, okay? Pinagsasalitaan ka ng hindi maganda, pero gagawa ka pa rin ng mabuti, you get ahead of that person. You are the one in control, not him. Because once you start reacting negatively, I will tell you, you are the one controlled by that person. Kontrolado ka niya. Kuha ka na niya. So how are we going to treat them with positivity? Itong mga taong ito, na ganito ang ginagawa sa atin. Diba? Hiniya ka, pinagsalita ka ng mga, ano sasabihin mo? God bless you, brother. Diba? Ano ibig sabihin noon? Paano natin papakita ba yung positivity sa gitna na ganito ang ginagawa nila? Remember to love them. Mahalin. Sabi ng Panginoon, di ba? Ibigin nyo ang inyong kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napupuot sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at ang mga umuusig sa inyo. Ano sabi ng Lord? Di ba? Yung napupuot sa iyo, ano raw igaganti mo? Pagpalain. Di ba? Yung mga nagagalit sa iyo, anong gagawin mo? Gawan mo ng mabuti. Yung umaalipusta sa iyo, umuusig sa iyo, anong gagawin? Ipanalangin. Very clear. Matthew chapter 5 verse 44. Love your enemies and pray for those who persecute you. Very clear yan. Panalangin daw po. Di ba? No, maaring tanungin niyo ako. Pastor, madali ba yan? Tingin niyo po. Madaling gawin to? Ba, siyempre hindi po. Pero kayang gawin. Sabi mo nga katabi mo, kayang gawin. Kaya mo yan. Yes! Kaya po. Dahil sa sinabi ng ating Panginoon, no, na ito ang dapat natin gawin, kaya ho natin ito. Maliwanag ang sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. So, kaya natin gawin ito bilang mga anak ng Diyos. Treat positively those who rejects you by loving them the way Jesus loves you. Dare to be different. Sabi nga, don't become like a devil when you are fighting the devil. Don't become like a bulldog when you are fighting the bulldog. Doon sa Jude chapter 1 verse 9, yet Michael, one of the mightiest of the angels, when he was arguing with Satan about Moses' body, did not dare to accuse even Satan or jeer at him, but simply said, ito ang sabi niya, the Lord rebuke you. Ano po ang sinasabi po dito? Ni Jude, ang sabi po niya, si Mike,
yung pinakamalakas na anghel ng Diyos. Hindi niya inaccuse yung accuser. Hindi siya naging katulad ni Satan. Satan is the accuser. But even though this angel, si Michael, even though he is the mightiest of the angels, ang sabi po dyan, did not accuse even Satan or jeer at him. Instead, ang sabi niya, the Lord rebuke you. Kita niyo po yung pagkakaiba. Hindi siya naging katulad ni Satan. Again, don't become like a bulldog when you are facing a bulldog. Di ba kung minsan, di natin papansin. Pag merong aso, ako ginagawa ko to nung bata ako. Ewan ko kung ginagawa niyo rin to. No? Pero nung bata po ako. Pag po merong aso sa amin, naandito sa bakuran, ng kapitbahay, at gusto ko siyang galitin, alam niyo kung ginagawa natin, di ba? Kaya ginagawa po natin. Now, ito ang matindi. Ang hindi mo alam, pag ginagalit mo yung aso, lumabas din yung ngipin niya, magkamukha na lang kayo. So, don't become like a bulldog when you are facing a bulldog. Don't become like a devil when you are fighting the devil, di ba? Always be in control of how you will respond. You cannot control the things that happen to you. You cannot control the things that happens to the people around you. You cannot control people doon sa kanilang sasabihin sa iyo. You cannot control the events. You cannot control the persecutions. You cannot control these people, these persecutors around you. But you can control how you will react. Di ba? Now, ano sinasabi ng Lord sa atin? Don't react negatively. Instead, overcome evil with good. Live the principle of love, even those who hate you, sabi ng Panginoon. Remember to pray for them. Diba? Remember to do good. Kahit na masama ang ginawa nila sa'yo, gumawa ka pa rin na mabuti. Get ahead of them. Pray for God's will in their lives. Sa halip na magsalita ka ng sumpa, magsalita ka ng pagpapala sa kanila. Because we are created blessed to bless other people, even those who hate us. Treat them positively. Now, here is my challenge. Here is my challenge sa inyo. In ancient Rome, crowds by tens of thousands would gather in what we call Colosseum to watch the Christians were torn apart by what we call wild animals. Bakit sila'y handang mamatay para sa Panginoon? Para bang baliwala sa kanila ang ipakain sila sa mababangis na hayop sa panahon na yun? Bakit? Dahil nakatanaw po sila sa langit. Ang laman ng kanilang puso ay ang permanenteng tahanan at walang anuman sa kanila ang mundong ito o anumang pag-aari sa mundong ito. Handa silang mamatay, handa silang mahirapan, handa silang pagsalitaan ng kung ano-ano ng mga taong ito na nakapaligid sa kanila dahil ang kanilang puso ay naandoon sa tahanan natin sa langit at ang mundong ito, baliwala, sukal o basura ito para sa kanila. Sa panahong ito, mahigit 1,000 araw-araw ang namamatay ng mga Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya. Ayon kay Derek Prince, mula sa librong isinulat ni David Barrett, author ng Christian Encyclopedia. Araw-araw, mahigit 1,000 ang persecuted na Christian. Pwedeng mamatay o pwedeng persecuted verbally persecuted. Ang tanong ko, mayroon bang persecution na nangyayari sa buhay mo ngayon bilang isang mananampalataya? Nape-persecute ka ba? O ikaw ba ay inuusig dahilan sa pagsunod mo kay Kristo? Tularan natin ang mga naunang mananampalataya. Hindi tayo susuko kahit anong mangyari. Hindi natin gagantihan ng masama yung gumagawa ng masama sa atin. Sa halip, God
gagawin natin, dadaigin natin ng paggawa ng mabuti yung ginagawa nilang masama laban sa atin. Dahil alam natin, ang source ng ginagawa nilang masama ay hindi sila. Ang source noon ay ang kalaban natin. Ang tunay na kalaban natin ay hindi yung mga tao. Ang tunay na kalaban natin ay si Satan. Tandaan mo, ikaw ang target niya dahil ikaw ay anak ng Diyos. Tularan natin yung mga naunang mananampalataya. Walang susuko kahit anong mangyari, kahit mahirapan. Lalo tayong maging matatag at magpatuloy hanggang kamatayan. Ang mundong ito, pahirap ng pahirap. Darating yung panahon na mas magiging mahirap pa ang sitwasyon natin. But keep in mind, the best response to what we call rejection and persecution. One, identify the cause of persecution. At alam natin, walang iba kundi ang ating kaaway, si Satan. Avoid retribution. Huwag tayong gaganti. Huwag mong gagantihan yung tao ng masama. Huwag. Kahit na ginawang ka ng masama, gumawa ka pa rin ng mabuti. Because ito yung pangatlo, treat it with positivity. You should be in control. Get ahead of them. Kahit na ikaw ay ginagawa ng masama, gawan mo pa rin sila ng mabuti. Tayo ay manalangin. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa unang bahagi ng pag-aaral namin ito. Tunay po, O Diyos, na dapat po kami, Panginoong, kumapit sa iyong halimbawa, kumapit sa inyo, at sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon, kami, Panginoon, ay patuloy na magkaroon, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo na kahit na po anong hirap, Panginoon, ang danasin namin sa mundong ito, Panginoon, kakayanin namin ito because sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, I can do all things through Christ who gives me strength. Lord, sa oras na ito, pinagpe-pray po namin na anumang persecution ang dinadanas ng mga mananampalataya all over the world, Panginoon, tulungan mo po kaming harapin ito ng buong kalakasan na nagmumula po sa inyo. Wala pong sumuko, kundi lahat ay magpatuloy. Tulungan mo po, Panginoon, yung mga Kristiyanong inuusig sa iba't ibang bansa. Kahit na anong mangyari, they will faithfully continue, faithfully serve you. They are going to keep on serving you because wala pong iba, Panginoon, na maghahatid ng mabuting balita kundi kami mga Kristiyano sa kabila ng persecution. Yun ang ilagay namin sa aming puso. At kami, Panginoon, dito sa Pilipinas, tulungan mo po kami na magpatuloy sa pananampalataya at paglilingkod namin sa inyo sa kabila ng pagsasalita, pag-alimura ng mga tao sa amin. Lagi naming isipin, hindi sa amin ito ginawa, sa inyo po ito ginawa. Lagi namin isipin, hindi yung mga taong ito ang gumagawa nito sa amin, ang gumagawa ng persecution at ang ugat nito ay ang aming kaaway na walang iba kundi si Satan. Kaya po, Lord, tulungan mo po kami na yung mga taong gumagawa nito sa amin, gumagawa ng hindi maganda, Panginoon, ginagamit ng kaaway upang kami usigin, mas lalo po namin silang unawain at mahalin. Mas lalo po namin silang abutin, Panginoon. Kami po'y nagtitiwala sa inyo na buong kalakasan ang ipagkakaloob mo po sa puso, sa buhay namin. At lagi naming iisipin, kung ikaw ay nakaranas ng matinding pag-uusig, daranasin namin ito, pero kakayanin namin sapagkat ikaw ay kasama namin. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Your spirit lives within me because you died and rose again. Let's sing one more time. I'm forgiven.
I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Your spirit's within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you're my king who died for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. In all I do, I honor you. In all I do, I honor. So one time in all I do. In all I do, I honor you. Mga kapatid, tayo po ay tumayong lahat. Ating pong itaas ang ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala. Ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ang pananampalataya ay pagkaloob nawa ng Diyos Ama at ang Panginoong Jesucristo sa mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. Amen.